Isa sa mga tinalakay sa information drive na pinangunahan ng Philippine Information Agency sa Bicol ay ang pagkilala kung ano ang isang fake news. Magsisilbi itong tulong para makapili ng tamang kandidato mga kabataan para sa darating na Hatol ng Bayan 2025. Si Raisa Lucido ng PIA Albay para sa Balitang Pambansa. Pinangunahan ng Philippine Information Agency ang Media Information Literacy Session sa lalawigan ng Albay na layuning mahikayat ang mga kabataang botante na maging matalino at mapanuri sa pagpili ng mga kandidato para sa 2025 local and national elections. Tandaan, informed youth are empowered youth. So, kailangan alam natin na hopefully by this time, after you go out ito, hindi na lang kayo basta-basta maniniwala at mag-share ng information. Because with the right information, young people can spot fake news, SPOT, and political manipulation. Tampok sa learning session ang practical strategy sa pag-evaluate ng online content at pagkilala sa fake news. Kabilang dito ang spot technique, source, purpose, ownership, time upang matulungan ang mga kabataan sa pagsuri ng impormasyon sa social media. Ang pinaka-nagtatak sa akin is yung information pollution. Aside from different term and bagong term siya sa akin, na-realize ko rin or nalaman ko na meron palang tatlong forms of fake news. And it is, they are the disinformation, misinformation, and malinformation. Paalala naman ni Dr. Rosemary Frias, Bicol University Master of Public Administration Professor, sa mga kabataan na huwag sayangin ang kanilang boto ngayong halalan. Sa lahat po ng ating mga kabataan, mga Filipino youth, huwag po nating sayangin ang ating boto ngayong halalan. Comes May 12, 2025, let us go out, go to our respective precinct, and then let us vote. Katuwang ng PIA Albay sa pagsagawa ng nasabing Voters Education Forum, ang Bicol University Graduate School Master of Public Administration Class at Sangguniang Kabataan Federation ng Santo Domingo. Mula sa PIA Albay, Raisa Lucido, nag-uulat para sa Balitang Pambansa.